So, tingnan natin. And boom! So guys, welcome back to my channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin at kung paano ko gamitin ang Fibonacci to spot good trading opportunity or best entry in the market. So sa mga hindi nakakaalam, ang Fibonacci ay napaka-powerful na tool po ito. Using this Fibonacci tool, pwede nyo ma-identify ang correction move ng market or yung possible kung saan mag-e-end ang correction o kaya yung pullback area para makasakay kayo sa next impulse or yung next movement ng market. So kung gusto nyo yung topic natin ngayon guys, ma-appreciate ko po kung ilalike nyo muna yung video na to, and kung gusto nyo rin yung mga ganitong klaseng tutorial, please subscribe and click nyo na rin po yung notification bell para wala kayong ma-miss every time na may upload ako. So let's start. Alright guys, so sa mga hindi nakakaalam, ang Fibonacci po ay hindi indicator. Okay? Isa lang po itong tool, simpleng tool, pero napaka-powerful. Alright, so saan nyo ba makikita yan? Punta lang kayo dito sa my left side panel. Then dito sa pangatlong icon, under ng trend line. So ito, i-click nyo lang yung arrow. Then, hanapin nyo lang dito yung Fib retracement. Okay? So click nyo lang yan. And then, paano nyo ba i-draw siya? So let's say yung objective nyo is to go long or magbabay kayo sa trending market. So mag-uumpisa kayo sa pinaka lowest price to highest price. So ibig sabihin guys, ipo-point nyo dun sa may pinaka lowest price kasama yung wick from here, and then idadrag nyo lang until dun sa highest price kasama yung wick. Okay? Alright, so kung makikita nyo guys, may mga lines. So yan yung mga levels ng Fibonacci natin. And kung gusto nyo makita yung settings, ito yung setting ng Fibonacci ko. So ito yung mga levels na ginagamit ko. So pwede nyo screenshot yan guys. And explain ko sa inyo yan kung bakit yan yung mga levels na nilagay ko. Okay, so first thing first, may makikita kayo ditong 0.5 na level. So ibig sabihin guys, ito yung 50% ng Fibonacci natin. Ayan. Tapos sa taas niyan yung 0.382. Ibig sabihin yan yung 38.2% level. And then 61.8% level. Okay, so itong tatlong level na to guys, itong 0.38, 0.5 at 0.61, ito yung pinaka-significant levels ng Fibonacci or tinatawag din itong golden zone. So itong tatlong level na to guys, ito yung area na kung saan madalas nagkakaroon ng rejection and then continuation ng movement ng market. And then ito namang 0.70, 0.79 and 0.88 level, ginagamit ko tong area na to guys para sa deep retracement. So ito rin yung area na kino-consider ko kung saan magkakaroon ng possible rejection from the deep retracement o yung correction. So ganito yan guys impulse and then retrace. So minsan yung retracement is malalim yung pinupuntahan niyan. Halos umabot na dun sa may kung saan nag-start yung impulse. So dito nagkakaroon ng rejection and then mag-move siya ulit pataas. Alright, so para nga ma-identify ko yung possible reversal dyan sa my deep retracement is ginagamitan ko nga yan ng 0.70, 0.79 and 0.88 na level sa Fibonacci natin. Okay? So minsan guys, itong 0.88 is ginagamit ko rin yan as my stop loss. It's either nilalagay ko yung stop loss ko dyan or below ng 0.88. So depende po yan sa entry ko. And then ito namang dalawang levels dito sa taas guys, itong negative 0.27 and negative 0.61, ginagamit ko tong area na to or itong level na to para sa target point ko. Pwedeng ito yung take profit ko or ito. Or kaya naman pwede akong mag-reverse entry dito sa itong area na to or dito. Okay? So itong dalawang area na to is my target point. So guys, sample tayo, pakita ko sa inyo kung paano ko gamitin ang Fibonacci. By the way, hindi dapat ginagamit ang Fibonacci alone.
Alright? Dapat i-combine nyo to sa mga strategy nyo, o pwedeng sa market structure or kaya sa price action. So wag na wag kayong magre-rely alone sa mga levels ng Fibonacci. Okay? So yun nga guys, papakita ko sa inyo kung paano ko gamitin to. So dito, currently, so for example, ito guys, kung nakikita nyo, yung movement ng price dito is, ayan o, pababa siya. Tapos, nagkaroon siya ng, so from here, nagkaroon siya ng aggressive movement pataas, ayun no. So yun nga guys, so nakikita ko dito currently ang market is pataas. So dito nagkaroon siya ng impulse, oh. Tapos dito nagkaroon siya ng rejection and currently in a bearish movement. 'Di ba? So ngayon guys, titingnan ko ngayon yung possible na area kung saan possible siyang mag-pullback yung market. So, gamitan natin ng Fibonacci. Okay? So, yung tamang pag-draw ng Fibonacci, guys, kung yung objective nyo is to buy sa pullback, so dapat mag-start kayo sa lowest price kung saan nag-start yung movement ng market. Okay, so dito, makita nyo, at the end of this bearish movement, then dito, sa green candle, dito nag-start yung movement ng market pataas. Okay, so dito nag-start yung impulse. Kukunin natin tong wick. So, dyan tayo mag-start. Yan yung lowest price. And then, to highest price. Dito sa wick na yan. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin ko rito is magpo-focus ako sa tatlong levels. Which is itong 3 significant level na to. Alright? So, ito yung golden zone natin. So, titingnan ko ngayon dito kung alin dito sa mga level na to yung may previous structure. So meaning, titignan ko siya sa may left side kung meron ba siyang support and resistance area. Alright, so ngayon titingnan natin guys. So sa nakikita ko ngayon dito, itong level na to. So lagyan ko lang ng horizontal line na. Ayan, so itong level na to, nakita ko rito sa left side, dito sa previous market, meron siyang previous na support dito. Ayan, kung makikita nyo, bumagsak ang market dito and then nag-bounce siya. So meaning may support area dito. Tapos bumagsak ulit and then dito naman is nagkaroon ng resistance. So etong support area na to, tinest ng market dito and then bumagsak siya ulit. So ito yung nakikita ko, previous support and resistance. Okay, so ngayon, ang gagawin ko is lalagyan ko siya ng zone. Alright? So, ibabox ko lang siya. So, ito yung 50% area natin ng Fibonacci or 0.5 level. Okay? So, ito lang yung nakita kong possible na area na kung saan pwedeng mag-pullback ang market based dito sa previous structure. Okay? So, tingnan natin guys ang next movement ng market. So, ayun guys, nakita nyo, nagkaroon ng strong bearish movement dito and then, ayan o, nung nag-touch siya dito sa may zone, nagkaroon ng rejection. So, nagkaroon dito ng bullish movement. So, dito pa lang guys, pwede na akong mag-enter ng trade ko. Pwede na akong mag-enter ng buy trade ko dyan. Okay? So, let's say nag-buy tayo dito sa area na yan. And then, ang possible stop loss natin dito is itong area na to. Below this zone or this area. Okay? So, pwede kong ilagay yung stop loss ko dyan. Or kaya dito sa itong below previous low na to. So, lagay ko yung stop loss ko dyan. And then, tignan natin kung anong mangyayari. So, ayan guys, nakita nyo, umangat siya ng konti pero bumalik siya dito sa level na to. Itinest niya. So, nakita nyo nagkaroon ng bearish movement dito hanggang sa nag-touch siya ulit dito sa zone na to. And nakita nyo naman yung rejection, no? Diba? So, tingnan natin.
So, ayan guys. So, kung makita nyo, umangat ulit yung market dito. And like I said nga, nakita nyo naman na nag-touch siya dito sa may negative 0.27 level. So, possible na pwedeng magkaroon ng rejection dito sa area na to. Or possible na tumuloy pa siya dito sa area na to, sa negative 0.61 natin na level. So, tingnan natin guys kung magkaroon ba siya rito ng rejection or magkaroon siya ng continuation movement. Alright? So, tingnan natin yung next movement ng market. So, ayan guys, nakita nyo, nagkaroon nga dito ng rejection. And after this small bearish candle, nagkaroon nga siya ng very aggressive bearish movement. So, ngayon guys, ang gagawin natin dito is imumove ko lang tong Fibonacci ko dito sa kung saan nag-start yung impulse. Or dito sa kung saan nagkaroon ng pullback. Right? So, like I said nga, kung saan nag-start yung movement or kung saan nag-start yung impulse. Okay, so dito, kinuha ko tong wick na to. Okay? Ngayon, tingnan natin guys, yung possible na area kung saan siya mag-bounce. Ito yung babantayan ko, itong area na to. Itong first level na to, itong 0.38. So, lalagyan ko lang siya ng box and lalagyan ko siya ng zone. So, bakit guys? Kasi may nakita akong rejection dito. And then, kung i-extend ko to, ayan siya, previous na resistance naman siya. Itong area na to. So, ayan, nakita nyo rin, yung rejection dito. So, ito yung possible na area ko kung saan possible na mag-pullback nga yung market. So, tingnan natin, play natin kung aabot nga ba siya dyan. So, ayan guys, nakita nyo, nag-touch siya dito sa area na to and after that, nagkaroon ng rejection and nagkaroon ng bullish movement. 'Di ba? So dito pa lang, pwede na tayo mag-enter dito ng trade natin. So after nating makita tong movement na to, itong bearish, tapos rejection, and then yung next candle is ito, nag-close siya dyan, above nyan. So dito pa lang guys, pwede na akong maglagay ng buy trade ko. Okay? And yung possible na stop loss ko is 0.61 level. So, pwede ko dyan ilagay yung stop loss ko. Okay? So, tingnan natin yung next movement ng market. And nakita nyo guys, ni-retest ulit. And tingnan nyo naman yung candlestick formation dito. Long leg doji. Tapos yung next candle niya is, tingnan nyo, bullish candle. So let's say meron tayong trade dito, nag-enter tayo, and then nag-enter tayo ng another trade dito, another buy trade. Okay? So dalawa na yung position natin dyan, and yung possible target point ko rito, pwedeng itong area na to, or ito. Okay? So tingnan natin. So, ayun guys, so nakita nyo naman after retest dito sa zone na to. So, nakita nyo yung mga multiple retest dito. And after that, nakita nyo yung strong bullish movement, di ba? So guys, sample tayo ulit. Babalik rin naman natin ngayon. And dito, ang objective naman natin is maghahanap tayo ng sell entry dun sa pullback area. Okay? Gamit ulit itong Fibonacci. Okay, so dito makikita nyo yung price currently is, ayun na, umangat siya. Tapos bumagsak. Ngayon, nakikita nyo guys, currently yung price is nagkaroon ng retracement dito. So, tingnan natin. Pull up natin yung Fibonacci natin. So, dito, from highest to lowest. Kasama yung wick ha. Oh, ayan. So, nakita nyo guys, currently, ang market is nag-touch dito sa area na to, sa 0.38. And then, pero magpo-focus pa rin ako dito sa level na to sa 0.5 and 0.61. So ito guys So dito nakita ko yung market is itong 0.5. Ayan, dito or dito sa 0.61. Kasi ito previous resistance. So if ever man na magkaroon ng deep retracement, so possible dito yan sa area na yan. Okay?
So ito yung first area ko. And then second entry ko rito is itong area na to. Okay? And then tingnan natin yung market. So ayan guys, so nakita nyo, pumasok siya sa zone na to, sa itong area na to. 'Di ba? Pero hindi pa rin ako papasok diyan, hindi pa rin ako mag-jump in, hindi muna ako magsi-sell diyan. Kasi nakikita ko yung current candle is ayun no, napaka-strong yung movement niya. So hindi muna ako mag-enter diyan, hintayin ko munang magkaroon ng rejection. 'Di ba? So hintayin natin yung next candle. So ayan guys, so nung nakita ko tong bearish movement na to, so dito, pwede na akong mag-sell dito sa area na to. Ayun no, kung makikita nyo, nag-close siya below 0.5 level. 'Di ba? Tapos nakita nyo yung rejection dito sa 0.61 level, o 'di ba? And dito sa zone na to. So dito pwede na akong mag-sell entry. So sabihin natin ito yung sell entry ko, and possible yung stop loss ko is ito. Pwedeng ito rin, dito yung stop loss ko. Pwedeng dito yung stop loss ko. O, di ba? Para if ever man na magkaroon ng spike, at least dito sa area na to medyo safe pa. Okay, so tingnan natin. O, ayan guys, so nakita nyo, nung yung price is umangat ulit dito, pwede kayong mag-re-entry dyan ng sell, another sell position. Pero tingnan nyo muna ulit yung next candle. Kasi currently, tingnan nyo, nakita nyo yung movement dito ng market is bullish. So ngayon guys, ang gagawin ko sa stop loss ko, di ba nandito siya? So pwede kong i-move yung stop loss ko sa usual stop loss level ko, which is dito sa 0.88. Okay? So pwede ko ilagay yung stop loss ko dyan or kaya dito, above nyan. Alright? So tingnan natin kung ano mangyayari. So nakita nyo guys, nakita nyo, tingnan nyo, niretest niya itong zone na to, itong 0.70, and then nagkaroon ng rejection ulit. So dito, nung nakita natin itong rejection na to, di ba ano bang ginawa natin dito? Di ba? Sabi natin maghihintay tayo ng bearish movement bago tayo mag-sell entry ulit. So dito, nung nakita natin yung bearish movement, nag-sell ulit tayo rito. So tingnan natin. Nakita nyo guys, yung next candle is, tingnan nyo, shooting star, diba? Tingnan nyo, umangat siya ulit dito sa zone na to, and then ni-reject. Nagkaroon ng rejection, and tingnan nyo yung formation ng candle na to. Diba? Shooting star or gravestone. So after that, tingnan nyo, nagkaroon ng very aggressive bearish movement. So, di ba? So, currently, meron na tayong tatlong sell entry dito na currently in profit. So, makita mo dito, nag-sell tayo ulit dito, and dito. So, ngayon, yung target point natin dito is pwedeng negative 27 or negative 0.27 or kaya itong negative 0.61. So, pwede yan. So, ngayon, titingnan natin. So ayan guys, kung nakita nyo yung market is bumagsak until dito sa negative 0.27 na area na kung saan possible na magkakaroon ng reversal or magkakaroon ng retracement. So di ba, ayan, nakita natin dito, nag-reverse siya. So ang gagawin natin dito guys is i-scale natin yung Fibonacci natin. So from higher, ililipat natin siya doon sa area na kung saan nag-pullback, which is ito. Ayan, yung high. Okay? Kailang, lipat ko lang to ayusin ko lang. So, ngayon, nakita natin dito, nagkaroon siya ng rejection. Ang hahanapin naman natin ngayon is ang possible na pullback area niya. So, ito yung possible na pullback area niya. Ito, yung first possible pullback area. And then, yung second naman is itong 50 level na to. Okay?
So, titingnan natin yan guys kung saan siya magkakaroon ng rejection. Kung makita natin dito yung market is pumasok sa zone na to, tapos nagkaroon ng rejection below ng zone na to, then magsisell tayo dyan. Kung umangat pa yan, then hanggang dito nagkaroon ng rejection, then dito tayo magsisell. Okay? So, ayan guys, nakita nyo, umangat yung market dito, and then, pumasok sa zone na to, hanggang dito nag-touch sa 0.5 level natin dito, or itong zone na to. So, ngayon, pwede na tayo mag-sell dito ulit. Or kaya, hintayin natin yung next candle. Hintayin natin kung bearish ba siya. So ayan guys, so nakita nyo, umangat pa ng konti yung price dito pero nagkaroon pa rin ng rejection dito sa area na to. Dito sa may 0.5 level natin or itong zone na to. So dito nakita nyo nga, nagkaroon ng rejection and nakita nyo naman yung formation ng candle. Pwede na rin ako rito mag-sell entry. Okay, so sabihin natin nandito yung sell entry ko and then yung stop loss ko is nandito sa above 0.61 level or kaya dito sa may itong wick na to. Dyan. Above ng 0.70 level. Okay? So, tingnan natin. And boom! So, nakita nyo guys kung paano nag-profit yung entry natin from here down to here. Diba? Sobrang ganda ng entry natin dito sa rejection ng 0.5 level or itong golden zone na yan. So yun nga guys, ganun ko ginagamit ang Fibonacci para ma-identify ko ang confluence ng market structure at ma-identify ko ang area kung saan possible mag-pullback at kung saan yung possible na next movement ng market din. Alright? So guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to and kung nagustuhan nyo yung way ng pag-explain ko sa Fibonacci, give a thumbs up naman and pakishare mo na rin to sa mga kakilala mong traders na beginners pa lang. And huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe, click the notification bell para updated kayo pag may mga bago akong upload. So that's it for now guys. Peace!